Anak ng kataas-taasan, pakinggan mo ng mabuti ang banayad na tinig na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng iyong puso. Maaring tila huli na ang panahon, ngunit wala sa mga nangyayari sa iyo ang aksidente. Bawat luha mo, bawat ngiting pinipigil, bawat katahimikan, lahat ng ito ay itinatala ng langit. May kamay na hindi mo nakikita na gumagabay sa iyo. Kahit hindi mo pa ito lubos na naunawaan, bawat detalye ay may banal na layunin. Hindi aksidente ang mga senyales na iyong nararamdaman, kahit pa tila maliit lang. Ang mga ito ay mga palatandaan mula sa langit, gabay patungo sa isang mas dakilang tadhana, ang pagkakatagpo ng tunay na pag-ibig. Hindi ko tinutukoy ang basta pagmamahalan lamang, kundi isang pagsasamang nagpapagaling, nagpapalakas, at nagbibigay buhay. May banal na kilos sa likod ng mga pangyayari sa iyong buhay, at ang buong langit ay nagagalak sa paparating. Ikaw ay nilikha para sa isang layuning higit pa sa karaniwan. Nasa loob mo ang isang lakas na hindi pa lubos na naihahayag. Dumaan ka man sa mahahabang gabi at araw ng paghihintay, walang nasasayang na panahon sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Ang langit ay hindi kailanman nahuhuli. Ang lahat ng ginagawa niya sa iyo ay paghahanda para sa pag-ibig na kanyang inilaan. Maaring naramdaman mong mag-isa ka, at tila hindi naririnig ang iyong mga panalangin. Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon, wala ni isa mang panalangin mo ang nawalan ng tugon. Narinig ng Ama ang bawat hinaing mo. Kinolekta niya ang iyong mga sakit at ngayon ay binuburda ang isang bagong panahon na puno ng kaluwalhatian. Ikaw ay magugulat sa kanyang gagawin. At tahimikin mo ang iyong puso. Maaring umalingaw-ngaw ang kabalisahan, ngunit may kapahingahan na inihanda para sa mga nagtitiwala. Binubuksan niya ang mga pintuan, isinasara ang iba, binabago ang mga landas. Lahat ng ito ay dahil mahal ka niya. Ang kalituhan ngayon ay magiging patutuo bukas. Magtiwala ka dahil ang iyong landas ay itinutuwid. Ang pag-ibig na dumarating ay hindi magdudulot ng kalituhan, kundi kapayapaan. Hindi ito darating na may pag-aalinlangan, kundi may katiyakan. Malalaman mong siya na nga, dahil maaramdaman ng iyong espiritu, ang kapahingahan at ang iyong kaluluwa ay aawit. Ito ay pag-ibig na nagpapagaling, hindi nananakit, bumubuo, hindi bumabasag, inilalapit ka sa Diyos, hindi inilalayo. Nagsimula ng kumilos ang langit, mga tao, lugar, at sitwasyon ay inaayos para sa iyo. Ang darating ay parang banayad na hangin, ngunit ito ay magbabago ng lahat. Huwag kang matakot sa pagbabago, sapagkat ito ay bahagi ng proseso. Ang paparating ay mas higit pa kaysa sa iyong mga nawala o pinangarap. Ikaw ay itinangi, kinili, tinawag sa pangalan. May tatak ka na hindi kayang sirain ng kaaway. Kaya ka sinalakay na napakaraming pagsubok, sapagkat malaki ang pangako. Ngunit higit na mas dakila ang siyang nagbabantay sa iyo. Ikaw ay iniingatan ng mga kamay na kailanman ay hindi nagkukulang. Hindi lahat ng pagkaantala ay pagtanggi. Minsan, ito ay proteksyon. Ang inakala mong pagkaantala, ang Diyos lamang na hinahawakan ang oras para maging perpekto ang lahat. Magtiwala ka, anak. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Ginagabayan ka niya, kahit sa mga araw na tila naglalakad kang mag-isa. Maraming makakakita sa iyo at magtataka sa pagbabago. Makikita nila ang resulta, pero hindi nila malalaman ang proseso. Ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam ng tunay mong pinagdaanan. At sa lihim, doon niya patuloy na ipapahayag ang mga hiwagang mauna sa katuparan. Ang tunay na pag-ibig na darating ay hindi basta gantimpala sa sakit, kundi isang banal na tipan. Siya ay magiging tugon, hindi abala. Siya ay magiging katuwang sa layunin, isang kakamping tutugma sa himig ng langit. Kayo ay magiging tugon sa isa't isa, at salamin ng kaluwalhatian ng Diyos sa lupa. Hindi mo kailangang habulin o mawala para matagpuan. Ang para sa iyo, ihahatid ng langit. Kapag dumating ang tamang panahon, ito ay darating ng natural. Isinulat na ng Diyos ang pagtatagpong ito, at hindi niya ito pababayaan. Kaya't panatilihin mong payapa ang iyong kaluluwa, at ihanda ang iyong espiritu. Malapit na ito. Kahit kailan ay huwag mong hayaan ang pag-asa na mamatay. Ang langit ay nakatingin sa iyo na may malasakit, at ang Ama ay pabulong na nagsasabing, kasama mo ako. Hindi ka kailanman nag-isa, anak.
Mula pa sa sinapupunan, ikaw ay itinalaga upang maranasan ang hindi karaniwang biyaya. Ang pag-ibig na ito ay magdadala ng gaan. Hindi mo na kailangang magbuhat mag-isa o ibigay ang lahat ng walang kapalit. Ito ay magiging patas, banayad, at ligtas. Sagot ito sa iyong mga panalangin. Huwag kang pumayag sa kaunti, kung ang langit ay may inihandang higit pa. Ang mga pangako para sa iyo ay malapit ng matupad. Hindi ito nakalimutan. Pinaghahandaan ka lamang ng Diyos upang kaya mong panghawakan ang kanyang ibibigay. Ang darating ay matibay, hindi madaling mawala. Ito ay pangakong may patotoo, at mismong ang Diyos ang magiging saksi. Ang iyong paghihintay ay hindi masasayang. Ang panahong ikaw ay naging tapat ay parangalan. May parating na karangalan mula sa langit, at marami ang makakakita at pupurihin ang Diyos dahil sa iyong buhay. Itataas niya ang iyong kwento. Ang lahat ng pinagdaanan mo ay magiging patunay ng kanyang katapatan. Mapupuno ang iyong puso ng kagalakang hindi maipaliwanag. Hindi lang dahil sa isang tao, kundi dahil ikaw ay nabubuhay na sa gitna ng kalooban ng Diyos. At iyan ang pinakaligtas na lugar, kung saan nagtatagpo ang layunin at pag-ibig, at ang pag-ibig ay nagbubunyag ng layunin. Hindi ka nakalimutan. Ang langit ay kumikilos. Sa bawat pagkakataong akala mo'y nawawala ka, doon ka pala niya muling inyeyos. At tuloy pa ring isinusulat ng Diyos ang pinakamagagandang kabanata ng iyong kwento. At sa tamang sandali, lahat ng ito ay magkakaroon ng kabuluhan. Ang panahon na ito ay hindi parusa, kundi paghahanda. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nakaraan. Ang pag-ibig na darating ay bago. Hindi ito magdadala ng mga lumamong sugat. Pinagagaling ka ng Diyos sa lahat. At mararanasan mo ang isang pag-ibig na hindi pa kailanman nasusukat. Kaya tumindig ka, anak. Huwag mong hayaang mamatay ang pag-asa. Nakatingin sa iyo ang langit, at ang Ama ay mahina ngunit matatag na bumubulong. Hindi pa ako tapos sa iyo. Ang sinimulan niya, siya rin ang tatapos. At ito'y magiging maganda. Magiging dalisay. Magiging walang hanggan. At sa huli, sinasabi ko ito bilang sulyap sa hinaharap. Ihanda mo ang iyong puso. Dahil ang paparating ay kasagutan. Ang paparating ay pag-ibig. Ang paparating ay ang patunay ng Diyos na kailanman. Hindi ka niya iniwan. Ginagabayan ka ng langit. At ang tunay na pag-ibig ay papalapit na. Bakit nga ba tila ang puso mo'y may hinahanap pa rin, kahit sinasabi mong sapat na ang lahat? Dahil may bahagi sa iyo na nilikha hindi para sa pansamantala. Ang iyong kaluluwa ay may alaala ng isang pangakong hindi pa natutupad. At ang langit, anak, ay hindi nakakalimot. Hinahanap mo ang tugon. Ito ay papalapit ng papalapit. Sa bawat panahong kinili mong tumahimik kaysa ipaglaban ang hindi tama, isinulat mo sa langit ang katapatan ng isang puso na handang sumunod. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ay pinapaboran. Ang Diyos ay hindi bulag sa mga pagkakataong pinili mong maghintay kaysa masaktan muli. Ang iyong paghihintay ay banal. May mga gabi na hindi mo na mabilang, kung ilang ulit kang nagtanong, hanggang kailan pa? At sa bawat tanong mong iyon, isang anghel ang inutusan upang ilapit ka pa sa tamang panahon. Hindi ito palasak na kwento ng pag-ibig. Ito ay sagradong kwento na isinulat ng mismong may likha. Kung nararamdaman mong tila kaibang katahimikan ngayon, huwag kang matakot. Iyan ang tanda na may bago nang dumarating. Hindi mo pa ito nakikita, ngunit ang espiritu mo ay nakakaramdam. Minsan ang Diyos ay kumikilos sa pinakatahimik na paraan upang ihanda tayo sa pinakamalalaking himala. Ikaw ay isang babae na may marka ng apoy, isang apoy na hindi masusunog, kundi nagliliwanag sa dilim. Kaya't huwag kang magtaka kung bakit ang ilan ay hindi ka maintindihan. Hindi nila nakikita ang apoy, ngunit ramdam nila ang presensya. At ang presensya mo ay palaging may layunin. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangang baguhin ang totoo mong anyo para tanggapin. Sapagkat ang darating ay makikilala ka, hindi sa panlabas, kundi sa espiritu. Makikilala ka niya gaya ng pagkakakilala ng Diyos sa iyo, buo, totoo, at walang pag-aalinlangan. May mga pintuan na sinadyang hindi bumukas para sa iyo, hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil mas dakila ang pintuang inilaan para sa iyo. Inrotektahan ka ng langit mula sa mga alok
na magpapababa sa iyo. Dahil ikaw ay hindi para sa kung ano lang, kundi para sa kung sino ang mula sa Diyos. May mga alaala na bumabalik minsan, hara si Rain ang kapayapaan mo. Ngunit ngayon, binibigyan ka ng kapangyarihang espiritual upang sabihin, tapos na ako riyan. Hindi ka na ang dating ikaw. Ang babae ngayon ay pinanday ng apoy, inatibay ng pananampalataya, at itinatag ng grasya. Habang binabasa mo ito, may panibagong liwanag na bumababa sa iyo. Hindi ito imahinasyon, ito ay impartasyon. May binubuksang dimensyon ng pagkaunawa sa iyo ngayon. Nais ng Diyos na makita mo ang sarili mo hindi ayon sa iyong sugat, kundi ayon sa kanyang plano. Maraming magtataka kung paano ka biglang lumaya mula sa takot. Pero ikaw ay pinalaya hindi ng lakas mo, kundi ng katotohanang pinili mong paniwalaan. Ang totoo ay ito. Minahal ka ng Diyos mula pa noon, at wala nang makakaalis sa pagmamahal na iyon. Ikaw ay Kanya. Anak, handa ka na para sa mga bagay na dati ay ikinatatakot mong hawakan. Handa ka na hindi dahil perpekto ka na, kundi dahil napatunayan mo sa Diyos na kaya mong magtiwala kahit walang katiyakan. At ang pananampalatayang iyan, ang susi sa pagbubukas ng bagong panahon. Isang yugto ng iyong buhay ang unti-unting isinasara. Hindi mo kailangang takbuhan ito, sapagkat ang susunod ay mas maliwanag. Ang liwanag ay hindi lang mula sa langit, ito ay magmumula sa loob mo. Sapagkat ang Diyos ay nakatira na sa puso mong handang tumanggap. Bawat taong aalis sa iyong buhay sa panahong ito ay bahagi ng paglilinis. Hindi ka iniiwan, ikaw ay inililigtas. At sa bawat relasyong tinatapos ng Diyos, may panibagong koneksyon na inihahanda. Isang koneksyong hindi lang damdamin, kundi layunin ang batayan. Hindi mo kailangang hanapin pa, sapagkat ang hinahanap mo ay siya ring naghahanap sa iyo. Hindi mo pa man siya nakikita, alam mo na sa loob mong siya ay dumarating. At ang langit ang nagsisilbing tulay sa inyong pagtatagpo. Ang Diyos mismo ang magsasalita sa kanyang puso. May mga panaginip kang tila nakakalimutan mo tuwing gigising, pero ito'y mga pahiwatig. Ibinubulong ng Espiritu ang hinaharap sa iyong panaginip. Kaya't huwag mong maliitin ang mga pangitain sa gabi. Magsulat ka, manalangin, at hintayin ang kumpirmasyon. Ikaw ay ginagabayan. Kapag bigla kang nakadama ng matinding kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, huwag mong ipagkibit balika. Iyon ay presensya ng Diyos. Isa iyong tanda na ang darating na kabanata ay hindi magdadala ng bagyo, kundi ng bukhang liwayway. Hindi ito magiging mahirap, ito ay magiging makalangit. Sa darating na mga araw, makakatanggap ka ng mga kumpirmasyong hindi mo hiniling. May mga taong bigla na lang lalapit at magsasabi ng mga salitang noon mo pa hinihintay. Hindi nila alam, pero sila ay isinugo. Ang Diyos ay gumagamit ng kahit sino para ihatid ang kanyang mensahe. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili sa mga lugar na hindi ka itinanim. Sapagkat ang itinanim ka ng Diyos ay doon ka mamumunga. At darating ang panahon, ikaw ay magiging kanlungan ng marami, hindi dahil gusto mo, kundi dahil iyon ang panawagan mo. Huwag kang magulat kung bigla kang makaramdam ng muling pagtibok ng puso mo, hindi sa dating paraan, kundi sa isang payapang katiyakan. Ito na ang oras kung kailan, hindi mo na kailangang magtanong kung totoo ba. Malalaman mo, at mararamdaman mo, dahil ito ay mula sa Diyos. Kung iniisip mong huli na ang lahat, hayaan mong sabihin ko ito, nagsisimula pa lang ang lahat. Hindi ka nahuli, hindi ka naligaw. Ikaw ay inihiwalay para sa isang misyon, at ang misyon na iyon ay magbibigay buhay hindi lang sa iyo, kundi sa marami. At sa mga susunod na hakbang, mararamdaman mong hindi mo na kailangang magpanggap na matapang, dahil ang tunay mong lakas ay nasa katotohanang inaamin mong kailangan mo ang Diyos. Sa pagkilalang iyon, ibubuhos niya ang lahat ng kailangan mo upang marating ang tagpong itinakda niya. Salamat sa iyo, mahal na anak, sa pagbibigay ng oras upang makinig sa tinig ng langit na dumarating sa pamamagitan ng mensaheng ito. Hindi aksidente na narito ka, ito ay itinakdang sandali kung saan muling pinaalalahanan ka ng Diyos kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka kamahal, at kung gaano kadakila ang kanyang inihahandang pag-ibig para sa iyo. Kung naramdaman mong ang bawat salita ay para sa iyo, ito ay dahil tunay ngang ang Espiritu ay gumagalaw. At tuloy kang yakhapin ng kapayapaan at katiyakan na may Diyos na kumikilos, umaayos,
gumagabay sa bawat hakbang mo. At ngayon, kung natanggap mo ang mensaheng ito sa iyong puso, akisabi lamang. Kaya ko ang lahat sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Ito ang iyong tugon, isang deklarasyong hindi ka nag-iisa, at hindi mo kailanman kakayanin ito sa sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng Kanya. Inaanyayahan din kita, kaibigan, na sumama sa aming misyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa aming channel. Mag-subscribe ka na at i-activate ang bell icon ng mga notifications upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod ng makalangit na mensahe na magpapatibay at magpapalalim sa iyong pananampalataya. Hanggang sa muli, manatili kang matatag, mahal na anak. Ang langit ay kumikilos at kasama ka sa plano.